Mga igan, viral ngayon ang isang lalaki sa Nueva Ecija matapos mangisay at mag-agaw buhay. Siya po ay si Mark Tamayo na isang pahinante sa isang hardware. Ang tinitingnan sa ninang pangingisay niya, tetano. May 29 daw noong masugatan siya sa hinlalaki ng isang steel matting. 2 araw ang lumipas ay nilagnat na si Mark at nangisay kaya tuluyan ng dinala sa ospital. Umabot ay 1 buwan ang inabot na pagpapagaling ni Mark. Sa ngayon po ay naka-recover na siya at nagpapalakas. So pagaling ka pa, Mark. Ngayon, ano nga ba panganib na dala ng tetano? Yan pag-usapan natin dito sa UH Clinic! At makasama natin ngayong umaga si Dr. Edimion Tan, isang internal medicine infectious diseases specialist. Doc, good morning! Yes, good morning po. So, thank you sa invitation again. Thank you, welcome back. Doc, madalas natin marinig kapag nasugatan ka ng baka, lalo na may kalawang, baka matetano ka. Pakipaliwanag po, na talaga ba yung bakal na may kalawang, nandun may tetano yun? Sige, explain lang natin, no? So, actually, ang minsan iniisip kasi ng mga tagapanood natin or mga audience natin na kapag may kalawang, automatic iniisip nila is tetanus infection. So, yung tetano, ang English nun is a tetanus infection. So, ano nga ba to? First, bacterial ba to? Virus ba to? O ano man siya? So, it is a bacterial infection. Ang pangalan po ng bacteria is yung Clostridium tetani. So, saan ba siya nakukuha? Actually, tama naman tayo. Pwede siya makuha sa mga rusty na object, yung mga makakalawang na object. At amazed nga ako, meron tayong mga samples dito which we'll show later, no? So, yung mga pako or mga alambre or anything. So, usually, itong mga objects na to o mga bagay na to, not necessarily na may mga kalawang siya. Kasi minsan, ang tetanus kasi pwedeng nakukuha sa any objects. Pwede sa soil, believe it or not, sa mga lupa. So, kapag, for example, tayo ay nagtatrabaho sa mga farm or mga farmers or anyone na ma-expose at meron siyang sugat or nasugatan, nagka-scratch. In fact nga sa adult, ang pinaka-common is yung scratches sa leg. Kasi doon sila naglalakad. So mas may tendency na nasusugat po yung mga legs nila. So ang tetanus, again, to summarize, is bacterial infection na pwedeng makuha not from person to person, but nakukuha siya from object to person. So may sugat ka, tapos na ano ka sa Bacteria. lupa, Pwede na. po yun. Or nasugatan ka from any object dun sa lupa, possible din po yun. Okay. Or sometimes, believe it or not, pwede siyang nakukuha dun sa stool, dun sa dumi. Kasi for example, carrier itong particular na animal, and then dumumi siya dito sa farm, dito sa soil, and then meron tayong exposure, nakukuha din po siya doon. Ayun, ako ito, Doc, doon sa viral video na makikita natin yung pangingisay ng lalaki matapos raw na masugatan ng bakal sa hinlalaki niya. Nangyayari ba talaga yun, Doc, na yun, kapag natetano ka, mangingisay ka? Bacterial, tetano. Yes, possible talaga siya, no? Although, syempre with confidentiality reasons, naka-blur yung face niya, no? So if you can see, yan yung parang very typical na complaint ng pasyente. Believe nga rin ako dun sa investigation, no? Nandun sa case on this patient. Actually, when they were able to call him at na-contact, yung symptoms talaga na talagang angkop, no? Doon sa tetanus infection. Kasi from the history, yung exposure, meron siyang sugat. So later on, siguro ito-try ko din i-draw, no? Para at least mas ma-understand ang audience natin. So kapag meron tayong sugat, like in his case, sa kanyang hinlalaki. So yung sugat na yon, sabi is nag-blister daw, parang nagkaroon ng tubig. Nagtubig-tubig. So possible po yon na meron siyang talagang bacterial infection. However, itong sugat na to, kung saan siya natusok or nahiwa dun sa steel na sinabi niya, dun sa pahinante yata siya, sa bakal, so, pwedeng doon na dumadami yung itong tinatawag na spores. Kasi itong Clostridium tetani na bacteria, naglalabas siya ng tinatawag na toxin. So, itong toxin is yung tinatawag na tetanospasmin na toxin. So, itong toxin na to, pwede po siyang dumami dito sa area na to at pwede siya pumunta sa brain, sa spinal cord, doon sa gulugod natin at mag-cause ng mga iba't ibang klaseng simptomas na present dyan sa ating patient. Ano una kong gagawin kapag nasugatan ako? Lalo na't may mga kalawang o mga... Nadapa Basta ka. nasugatan ako.
Okay. So, i-try natin i-demo, Sige po. no? Sige, So, Doc. just in case. Can I stand up or Yes, just Doc. sit down? Sige, Doc. Sige, Yes, I'll Doc. stand up. Okay. Clinic nyo to eh. O, klinik ko pala to, no? So, for example, no, ito yung kalawang na... May kalawang na pako. Na pako, na nail. So, nasugat, like in this patient's case, no? So, nasugat siya. So, what happens is itong bacteria na Clostridium tetani, okay, so, nandito siya. So, magpo-produce siya ng tinatawag nating mga spores, okay? Spores. Para tayo nasa Yes. classroom, di ba? Parang Oh. classroom lang. Medical. So itong mga spores na to, pwede siyang mag-harbor ng tinatawag na toxins. So itong toxins, pwedeng dumami siya and then, itong toxin, ang pinaka nako-cause ng mga simptomas is nagta-travel kasi siya sa ating nervous system. So yan from yung sa hinlalaki Ito, niya. hinlalaki niya, pwede siya mag-travel Gagapang. sa nerve. Oh. Kasi ang ina-attack niya is yung nervous system. Nervous So system. nerve siya, no? So alam natin yung nervous system, siya nagko-control yung mga movement natin. Okay, so doon sa tinatawag na motor nerve, no? Pag sabi motor nerve, yun naman nagko-control ng movement. So akit siya, so retrograde transport, akit siya until ma-reach niya yung central nervous system. Kasi pag sinabi natin central nervous system, yan yung ating brain. Sa brain na. At saka sa spinal cord. Yun. And then, what happens next? Yung patient, pwedeng wala pang simptomas yan na katulad dyan sa ating case. Yung nangingisay. Yes, wala pa po yan. So, Pero- bakit siya nagkakaganyan? So, once it reaches yun sa motor part ng ating spinal cord, o kaya dito sa brain, particularly yung tinatawag na brain stem, possible po yun. So, what happens is, meron siyang binabind na isang area. Yung area na yon is naglalabas siya ng mga tinatawag na chemicals. Okay? So, na-inhibit o kumbaga, nababawasan niya yung paglabas ng chemical na GABA. Itong GABA kasi ang magpre-prevent ng excessive activity ng ating mga muscles. So, imagine natin kapag na-block po na ito, yung mga muscles, wala na mag-inhibit. So, meron na siyang exaggerated or overproduction ng mga signals na magkukos ng excessive movement. So, in this case, yung patient, meron na siyang mga tinatawag na pangingisay, nakitwitch yung muscles, Parang naninigas Ah, yung yun na. muscles. Yun ang epekto. So ito, para mas alam natin yung gagawin after itong pinakita ni Doc. Ano yung dapat gawin para maiwasang matetano? At matetetano ka lang naman, Doc, pag may sugat ka. Yes. Okay. Anong dapat gawin? Ba, nasugatan ako. Yes. So, Huwag kang gumala. Oo, no? Wag mo na lumabas, Hindi, no? halimbawa, Yeah. nasa farm ka, o sabihin na lang natin sa farm, kasi yung binabanggit mo kanina madalas, na sugatan ako ng konti lang naman, na dumugo. Anong gagawin ko, Doc? First, syempre, dapat magpakonsulta tayo, no? Hugasan muna ba? Hugasan muna, pero dapat magpa-schedule na tayo ng consultation. Pero syempre, very important first aid is, syempre, nasa farm or nasa workplace, is dapat ihugasan, Mabuti. no? Yung area. Linisin, Ideally, linisin siya with running Soap. water, soap, para at least kung may mga dirt, contaminants, stool, yung mga dumi, matanggal muna siya. Okay, And then, bakit dapat magpakonsulta? Kasi alam niyo ba, mga audience natin, ang tetanus infection ay isang vaccine-preventable na sakit. So, kadalasan ang mga pasyente o yung mga taong nagkakaroon ng tetanus infection, Walang bakuna. sila yung mga tama po, yung mga hindi nababakunahan or hindi nako-complete yung bakuna. Doc, halimbawa, hindi naman ako na tetano. Pwede bang parang prevention, magpabakuna na agad ako? Yes. Actually, part nga din po siya ng mga childhood na vaccination natin na program. So talagang dapat updated yung vaccination status Dapat natin. lahat tayo meron. Yes. Seryoso ito at nakamamatay. True. Nakamamatay po siya. Ako. Ayan, maraming salamat, Dr. Endymion Tan, isang internal medicine infectious diseases specialist. Paalala mga kapuso, ang tetano ay hindi dapat ipagwalang bahala yan. Kaya kapag nasugatan, konsulta agad yan upang ito hindi na lumala. Magbabalik pa ang unang hirit. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Salamat, Doc. Thank you so much. Wait! Wait, wait, wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,